Bakit mo ba ako pinakikialaman? Wala kang karapatang makialam sa mga desisyon ko. Buhay ko to. Hindi naman kita kaano-ano Inaalala ko lang ang batang dinadala mo. Oo, hindi mo nga ako kaano-ano. Pero may pakialam pa rin ako sa'yo, Erica. Hindi ka ba nakukonsensya? Anghel yan. Walang kasalanan. Bakit magalit na galit ka? Hindi naman ikaw ang ama nito Bitiwan mo nga ako. Babalik ako kay Aling Lydia. Hanggat nandito ako, hindi ka babalik doon. Hindi mo ipapalaglag ang batang yan. Hindi nga kita pag-aari. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita at handa akong panagutan niya. Ipinagbubuntis mo, Erica. Ano? Nahihibang ka na ba? Handa ka maging isang Salvador del Mundo para pagtakpan ang kagagahan ko? Mahal? Sinasabi mo lang yan para huminahon ako, hindi ba? Taon 2000. Isla ng Panay. Nasa harapan ng isang lumang bahay si Erica kung saan kasalukuyang naninirahan ang kanyang nobyong si Noel. 3 araw na itong hindi nagpapakita sa kanya. Namimiss niya na ito kung kaya minabuti niyang dalawin ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Tao po! Tao po! Lumangit-ngit ang pintuan at sa tuluyang pagbukas noon ay lumabas ang tiyahin ng lalaki. Walang iba kundi si Aling Lydia na kahit nasa 40 anyos na ang edad ay maganda pa rin ang kurba ng pangangatawan at makinis ang balat. Oh, Erica, napadalaw ka. Aling Lydia, nandyan po ba si Noel? Si Noel? Naku, iha, bumalik na siya ng Maynila. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Maynila? Kailan pa? Hindi niya naman po kasi nabanggit sa akin yan. Nung Lunes lang, ika-4 na araw na ngayon mula noong umalis siya. Ganun po ba? Grabe siya. Ang dami pa namin pinag-usapan noong Linggo, tapos... baka ayaw lang niyang makita kang nalulungkot, kaya hindi na siya nagpaalam. Hindi niya ba naikwentong 3 buwan lang ang bakasyon niya rito sa ating lugar? Nasabi niya naman po dati, kaso hindi ko naman ine-expect na aalis na siya. Maayos pa po kasi ang usapan namin nung huli tungkol sa mga bagay-bagay. Nagpunta po ako dito para surpresahin sana siya, pero ako pala masusurpresa. Naku, pasensya ka na talaga, Erica. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ng kaibigan mo kung bakit nagawa niyang umalis na hindi nagpapaalam sa'yo. Nasabi niya po ba kung kailan siya babalik? Hindi pero sa pagkakaalam ko, malabong makabalik siya agad. Nakahanda na kasi ang mga papeles niya papuntang abroad. Pinagbakasyon lamang siya nandito para makatakas dun sa babaeng nabuntis niya sa Maynila. Nabuntis? Sa Maynila? Oh, talaga kasing maloko ang batang yun Hindi alam ni Aling Lydia na naging sila ng kanyang pamangkin. Dahil siya naman mismo ang nagsabi sa lalaki na itago ang kanilang relasyon. Umalis si Erica sa bahay ni Aling Lydia na may lihim na luha ang mga mata. Napakasakit para sa kanya ang kanyang natuklasan at pakiramdam niya ay sasabog siya kung hindi pakakawalan ang mga maiinit niyang luha. Makarma ka sana, Noel. Danasin mo sana ng 10 beses ang sakit na pinadama mo sa akin. Halos 1 linggong hindi lumabas ng bahay si Erica. Mabigat ang pakiramdam niya dahil sa kasawian sa pag-ibig. Anak, mukhang nahalata na kita. Meron ka bang dinaramdam? Wala naman po, Tay. Ilang araw ka nang nagkukulong dito sa loob ng bahay. Hindi ka naman dating ganyan. Sabihin mo nga, may problema ka ba? Wala po, Tay. Wala lang po ako sa mood na makihalubilo sa mga tao nitong nakaraan. Alam mo, para maarawan ka naman, ikaw na magdala nitong mga suman dun kina Aling Magda. Maraming order ang matanda kasi dumating daw yung apo niya nag-aling sa Maynila. Tay, pwede po bang kayo na lang? Ikaw na, para naman makakita ka ng ibang tao. Lagi ka na lang nagmumukmuk dito Oo nga, tinutulungan mo naman ako magluto nitong mga paninda nating mga kakanin, pero mukhang lumilipad naman yung isip mo. Ay, sige na nga po, Tay.
Ang kulit niyo naman po kasi. Aba, ako pa itong makulit. Balita ko magandang lalaki daw yung apo ni Aling Magda. Eh ano naman po ngayon? Wala naman. Gusto ko lang na makilala mo. Tay, ikaw ba yan? Akala ko ba stricto kayo pagdating sa mga ganyang bagay? Bakit mukhang inaano nyo na ako ngayon? Ano inaano? Binibiro lang naman kita, anak. Siyempre, ayoko muna mag-asawa ka. Pero kung makikipagnobyo ka naman, ayos lang din sa akin. Basta mabait at mapagkakatiwalaan yung lalaki. Ha? Ewan ko po sa inyo. Basta ayoko sa mga lalaking yan. Wala naman yung idudulot na maganda sa akin eh. Uy, ito talagang dalaga ko, oo. Ang sungit masyado. Huwag kang ganyan, anak. Abay, tatanda kang dalaga niyan. Samantala, habang pinagmamasdan ni Anthony ang kanyang lola Magda na masayang naghahanda, ay napapangiti na lamang ang lalaki. Lola, ang dami naman po yatang pagkain ang hinanda nyo. Dalawa lang naman po tayong kakain. Alam mo, Apo, dito sa probinsya ng lola mo, walang nasasayang na pagkain dahil marami tayong mga kapitbahay. Papupuntahin niyo po ba sila dito? Hindi, ipagbabalot ko sila. Ay, teka, may kumakatok sa pintuan. Papasukin mo nga, Apo. Tumalima naman agad si Anthony. Sa pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang magandang babae. Mahaba ang nakalugay nitong buhok na may bitbit na basket. Napatitig siya sa hugis puso nitong muka, maging sa mapula nitong mga labi na halatang hindi nababahiran ng lipstick. Nandyan ba si Lola Magda? Oo, nasa loob. Pasok ka. Lola, may bisita po kayo. Lola Magda, magandang araw po. Dala ko po ang mga suman. Oo, Erika. Akala ko yung tatay mo ang maghahatid ng mga yan. Ako na po ang inutusan niya. May gagawin daw po kasi siya sa bukid. Ay, Erika, oo nga pala. Siya ang apo ko, si Anthony. Anthony, ang babaeng yan naman ay si Erika. Ang magandang dalaga ng binibilhan ko ng kakanin. Hi, Erika. Kumusta? Mabuti naman. Lola Magda, hindi na po ako magtatagal. Mamaya ka na umalis, Erika. Sabayan mo kaming kumain nitong apo ko. Siya nga pala, ano bang nangyari sa'yo nitong huli? Nawalan ka raw ng ganang maglalabas. Ay nako, si tatay talaga, napaka-tsismoso. Alam mo namang hindi ka na iba sa akin, Erika. Halika muna, magkwentuhan muna tayo. Sige na nga po, hindi naman ako nakakatanggi sa inyo, Lola Magda eh. Lihim na napapangiti si Anthony habang pasimpleng sumusulyap sa kumakain na si Erika. Hanggang sa pag-alis nito ay sinundan niya pa ng tanaw ang dalaga. Lola, gaano po kayo ka-close nung Erika? Simula nung maliit pa yan, lagi na yung pumapasyal dito. Maaga kasing naulila sa kanyang ina. Ang tatay niya na lang ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Alam mo namang malapit ako sa mga bata kaya hindi na iba sa akin si Erika. Para ko na rin siyang apo. Magkaedaran lamang yata kayo eh. Maganda siyang bata, hindi ba? Opo, kakaiba po ang ganda niya. Yung tipong hindi nakakasawang pagmasdan, pero mukhang suplada, la. Kita niyo naman kanina, hindi nga ako tinatapunan ng tingin kapag kinakausap ko. Baka naman nahihiya lamang. Mabait na bata si Erika, apo. Kaibiganin mo at siguradong magkakasundo kayo. Kinahapunan, muling naghatid ng mga suman si Erika. Nataong maagang namalengke si Lola Magda at si Anthony lang ang naiwang mag-isa. Mamaya na lang ang bayad pagdating ni Lola, Erika ha. Wala kasi akong pera eh. Hintayin mo na lang, pauwi na rin siguro yun. Sige, hihintayin ko na lang siya. Pumasok ka muna. Hindi na, dito na lang ako. May upuan naman dito eh. Erika? Ano kasi, ikaw pa lang yung kakilala ko dito. Baka naman pwedeng samahan mo akong mamasyal. Ipasyal mo ako. Alam mo na, para naman hindi ako mabagot dito sa bahay ni Lola. Nako, marami kasi akong ginagawa sa amin, Anthony eh. Ano na lang,
nagsisimba ka ba? Baka naman pwede mo akong isama. Nagsisimba naman ako. Lagi kong ang nakakasabay ang lola mo eh. Sa linggo, sasama ako kay lola. Magsisimba ka rin, hindi ba? Oo. Ramdam ni Anthony na parang naiilang si Erica sa kanyang presensya, ngunit kailangan niyang gawing kampante ang babae sa pamamagitan ng pagbubukas niya ng iba pang usapin, dahil gusto niyang maging kaibigan yon. Akmang ibubuka na sana niya ang bibig niya nang may isang motorsiklong huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Lalaki ang nagmamaneho noon at isang buntis ang nakaangkas sa kanya. Magandang araw. Pwede ba magtanong kung nasaan ang bahay dito nung hilot? Nasa dulo po nitong daan. Kumaliwa lang po kayo at makikita niyo ang isang luma ngunit malaking bahay. Doon po nakatira si Aling Lydia. Matapos magpasalamat, umalis na rin kaagad ang mag-asawa na sakay ng motorsiklo. Hilot? Nalito ako dun ah. Ano yun, Erica? Nanghihilot ng mga buntis o hindi kaya ng mga bata o kahit dun sa mga nakakaranas ng pananakit ng katawan. Si Aling Lydia ang kilalang hilot dito sa amin. Dinadayo siya ng mga nangangailangan ng serbisyo niya. Kahit mga taga-ibang barangay nagtutungo dito. Mahusay kasi siyang hilot. Oh, bakit nangingiti ka dyan, Anthony? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Wala naman. Masaya lang ako kasi mahaba na yung mga sinasabi mo. Ha? Wala. Sabi ko, ang ganda mo. Aba, loko to ah. Ayos ka rin pala, no? Oh, ayan na pala si Lola. Kanina ka pa ba, Erica? Pasensya ka na. Nakalimutan kong mag-iwan ng pambayad kay Anthony. Ayos lang ho, Lola. Bakit hindi mo pinapasok sa loob si Erica? Baka naiinip na yan kahihintay sa akin. Sana binuksan mo yung TV. Lola, ayos lang po ako. Hindi naman po ako naiinip. Saka, nag-uusap naman po kami ni Anthony. Ganun ba? Sandali lang at baka hinihintay ka na ng tatay mo sa inyo. Dalhin mo na rin itong sariwang isda. Kinabukasan, binulabog ang buong barangay ng isang masamang balita. May natagpuan daw na isang bangkay sa mapunong bahagi sa kanilang lugar. Ang masaklap pa ay buntis ang naturang babae at karumal-dumal ang nangyari dito. Wakwak ang kanyang tiyan at naliligo sa sariling dugo. Naging usap-usapan yon sa buong nayon, pero walang nakakakilala sa naturang bangkay. Diyos ko, yan yung babaeng nagpahilot sa akin kahapon ah. Mukhang nagalit pa nga yung lalaking kasama niya kasi bakit daw mabubuntis yung babae? Baog siya. Nako, kawawa naman. Nasaan na kaya yung kasama niya, Lydia? Magkasabay naman silang umalis kahapon sa bahay ko, kaya hindi ko rin masasagot yung tanong mo, Aling Magda. Kung sino man ang gumawa niyan, siguradong matindi ang galit. Alam lang ang kaluluwa ng taong dudukot sa sanggol na nasa sinapupunan ng babaeng yan. Kung ano man ang dahilan ng pagkamatay niya, sana'y makamit niya ang hustisya. Napailing na lamang si Erica nang masilayan ang kalunos-lunos na itsura ng babae. Nakikilala niya ang mukha noon dahil yun ang buntis na nakita niyang nakaangkas sa motorsiklo ng lalaking nagtanong sa kanila kahapon. Naglalakad pa uwi sina Alfredo at Erica nang muling mapag-usapan ang tungkol sa nangyari sa babae. Sa palagay niyo, Tay, yung lalaki kaya may gawa? Yung lalaking kasama niya? Hindi ko rin masabi, anak. Minsan na rin kasi ako nakakita ng ganoong senaryo. Nung maliit ka pa at kasama pa natin ang nanay mo. At sa palagay ko, hindi pang karaniwang taong gumawa noon dahil... Dahil ano po, Tay? Wala, anak. Tay, ayos lang po ba kayo? Kung ang nilalang na yun na may gawa, alanganin ang lahat ng mga buntis na nagtutungo sa barangay natin para magpahilot kay Aling Lydia. Po? Bakit naman po? 3 buwan na lang at papalapit na mahal na araw. At kung siya nga ang may gawa, panigurado nagsisimula na naman siya maghasik ng lagim. Tay, hindi ko po kayo maintindihan. Manananggal, ang nilalang na yun, anak,
ang siyang dahilan kung bakit nasawi ang iyong ina. Kung nagbalik na nga siya, paghahandaan ko ang Kwaresma. Ipaghihiganti ko nanay mo, anak. Manananggal ang pumatay kay nanay? Oo, gaya na nangyari sa babaeng yon. Dinukot din ang sanggol na nasa sinapupunan ng iyong ina. Ganun na ganun ang anyo niya. Nung gabing nadatnan ko siya sa aming silid. Galing ako kay Lydia noon. Pinahilot kita kasi nahulog ka sa may hagdan. Gabi na tayo nakauwi nun. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa nang bumungad sa akin ang kalunos-lunos na anyo ng nanay mo. Biyernes Santo yon. Tandang-tanda ko pa. Natanaw ko pa sa bintana ang paglayo ng manananggal sa tirahan natin. Halos hindi makapaniwala si Erica sa mga narinig niya buhat sa kanyang ama. Ang buong akala niya, nagkasakit ang nanay niya kaya yun pumanaw. Hindi kasi nagkukwento si Alfredo tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngayon lang nito nabanggit kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit maaga siyang naulila sa kanyang ina. Lagi nang nagmamasid si Alfredo sa mga kabahayan. Inaalam niya kung sino ang buntis sa kanilang mga kabarangay at kung sino-sino ang dumadayo roon. Hanggang sa isang gabi, may napansin siyang tunog na nililikha ng pagkampay ng mga pakpak. Bigla siyang kinabahan. Nagpalinga-linga siya sa paligid at kaagad na nagkubli sa mga mayayabong at matataas na damo. Gumapang siya roon para magmasid at para hanapin ang pinagmumulan ng tunog. Hanggang sa nakita niya ang isang babae. Nakatalikod yon, mukhang namimilipit sa sakit habang nagpapahid ng kung anong malagkit na likido sa buong katawan. Hubot-hubad at mayroon yung paris ng malalaking mga pakpak hanggang sa dahan-dahang naputol ang bewang ng babae kasabay ng malakas nitong pagtili at kaagad na lumipad pa itaas ang putol niyang pang ibabaw na katawan. Hindi nga ako nagkakamali. Manananggal nga. Manananggal ang pumatay sa babae at sa asawa ko. Naputol na lamang ang pagsasalita ni Alfredo nang maramdaman niya ang malakas na hangin. Narinig niya nang malapitan ang kampay ng mga pakpak at natuluan pa siya ng malagkit na laway sa kanyang noo. Sa pagtingala niya, nagkatitigan pa sila ng manananggal. Ikaw? Ikaw ang mananang... Hindi na naituloy pa ni Alfredo ang nais niyang sabihin dahil mabilis na siyang sinunggaban ng mabangis na nilalang. Kinabukasan, nagimbal si Erica nang malamang patay na ang kanyang ama. Nakita ito sa isang maliit na sakahan na pagmamay-ari ni Lola Magda. Maraming kalmot sa buong katawan at may sugat sa leeg. Ayon sa mga nag-iimbestiga, namatay sa sakal ang kanyang tatay. Sabi niya sa akin kagabi bago siya umalis, pupunta daw siya sa bahay ng kumpare niya kasi daw nagkayayaan sila mag-inuman. Pero sabi ng kanyang kumpare, ilang oras daw siya naghintay kay tatay kaya lang hindi na dumating. Wala ba siya nabanggit? Baka may nakaalitan siya tapos tinambangan siya. Walang kaaway ang tatay ko, Anthony. Mabait siya. At ni minsan, wala pa siyang nakaalitan. Sino kaya ang may gawa nito kay Alfredo? Kung sino man, naway hindi patulugin at usigin sana ng kanyang konsensya. Isang mabuting tao si Alfredo. Wala akong maipipinta sa kanya. Tay, paano na ako ngayon? Bakit mo naman ako iniwan? Erica, hindi ka nag-iisa. Narito lamang kami. Handa kaming damayan ka. Hindi ka namin pababayaan. Kami ni Anthony. Tatay! Tatay ko! Naging karamay ni Erica ang maglola. Laging nasa tabi niya si Anthony hanggang sa mailibing si Alfredo. Maraming salamat, Anthony, ha? Kahit pa paano, may pinaghuhugutan ako ng lakas dahil hindi mo ako pinababayaan. Wala kang dapat ipagpasalamat, Erica.
Ginagawa ko lang ang nararapat. Isa pa, ikaw lang naman ang kaibigan ko rito. Handa akong samahan ka palagi hanggat hindi pa naghihilom ang sugat sa puso mo. Kailanman ay hindi na maghihilom tong sugat sa pagkawala ni tatay. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino ang pumaslang sa kanya, Anthony. Hindi natutulog ang Diyos, Erica. Lalabas at lalabas din ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Sana nga. Sana nga. Ngayong nailibing ng tatay mo, ano ng plano mo? Ipagpapatuloy ko ang buhay. Ano pa ba? Pero sa pagkakataong ito, wala nang isa kong paa, Anthony. Para na akong pilay na iika-ika sa paglalakad dahil wala na si tatay. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan ni Lola. Kung gusto mo, dun ka na muna sa amin. Delikado kung mag-isa ka lang dito. Babae ka pa naman at malayo pa sa mga kapitbahay tong tahanan ninyo. Mas makabubuting sa bahay ka na muna, Erica. Tama si Anthony. Delikado para sa iyo ang mag-isa lamang dito. Maraming salamat po, Lola Magda. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala po kayo. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka namin pababayaan, Erica. Kung gusto mo sa pasukan, pag-aaralin kita. Ituring mo na kung tunay mong lola. Aalagaan kita, apo. Wala pang salitang makakapagpaliwanag sa nararamdaman ko ngayon. Maraming salamat po. Simula nung araw na yon, mas lalong naging malapit sina Erica at Anthony. Lagi silang magkadikit at nag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Lagi silang magkasamang namamasyal, nagsisimba, namamalengke. Anthony, sa pasukan ba? Babalik ka na sa Maynila? Yun ang napagkasunduan namin ni Mama, Erica. Pero, alam mo, mukhang nagugustuhan ko na rito. Ewan, baka magbagong isip ko, dito na ako maghahanap ng trabaho. Maganda ba sa Maynila? Oo naman, maraming mga naglalakihang gusali doon, saka maraming sasakyan. Maingay, pero maraming mapapasukang trabaho. Ganun ba? Sana balang araw makapunta din ako doon. Nako, hindi malabong mangyari yun. Anthony, pwede mo ba akong samahan sa sementeryo bukas? Namimiss ko na kasi si tatay eh. Siyempre naman, ikaw kaya ang boss ko. Kung nasan ka, nandun din ang bodyguard. Hala siya, ayos ka rin no? Ang galing mo mag-imbento. Totoo naman hanggat nandito ako sa probinsya ni Lola, ako ang knight in shining armor mo. Sira ka talaga. Umuwi na nga tayo. Baka hinahanap na tayo ni Lola Magda. Masusunod po, mahal na prinsesa. Halika na, aking kabalyero. Ano ba to? Nahahawa na ako sa kalokohan mo. Kinabukasan, maagang nagpunta sa sementeryo sina Anthony at Erica. Bit-bit ang isang basket na may lamang mga suman. Tay, kumusta ka na? Alam ko magkasama na kayo ni nanay ngayon. Heto po't, may dala kong suman. Siguradong namimiss nyo na tong luto ko. Tay, miss na miss ko na po kayo. Lagi nyo po akong bantayan, ha? Mahal na mahal ko po kayo. Ilang oras din ang itinagal ng dalawa sa puntod ng magulang ni Erica nang biglang may lumapit sa kanila. Erica? Uy, Jessa, kumusta? Anong ginagawa mo rito? Ang totoo niyan, ikaw talagang sadya ko rito eh. May nakapagsabi kasi sa akin na nandito ka raw, kaya dito na ako tumiretso. Pasensya ka na, Jessa ha. Hindi na ako nakapagpahatid ng suman sa inyo. Wala na kasi si tatay. Ikinalulungkot kong nangyari kay Mang Alfredo, Erica. Nagulat din kami nang mabalitaan na nangyari sa kanya. Ano nga palang sadya mo sa akin? Pwede ba tayo mag-usap ng tayong dalawa lang? Mauna na muna ako, Erica. Hintayin na lang kita dun sa labasan. Sige, Anthony. Salamat ha. Nang makalayo na ang binata, ay alanganing ngumiti si Jessa kay Erica. Ipinagtapat nitong buntis siya at nangangailangan siya ng tulong ng dalaga.
Ayaw kong kasuklaman ako ng mga magulang ko, Erica. Please, tulungan mo naman ako maipalaglag ang batang ito. Ano? Jessica, masama yun. Isang malaking kasalanan ang binabalak mong gawin. Wala na akong ibang paraan na maisip. Naglayas nang nakabuntis sa akin. Alam ko may kilala kang hilot. Sigurado matutulungan niya ako sa problema ko. Hindi ko kasi alam kung gumagawa pa ng ganyang bagay si Aling Lydia, Jesse. Erica, marunong nga siya manghilot, hindi ba? Siguradong may kaalaman din siya sa paglaglag ng bata. Ano ka ba? Pero, please, nagmamakaawa ako sa'yo, Erica. Kahit labag sa kalooban ni Erica na tulungan si Jessa, ay mas nangibabaw ang awa niya para sa kaibigan. Sige, sasamahan kita kay Aling Lydia. Pero ipangako mong kapag nabuntis ka ulit, hindi ka na magpapalaglag ha. Kawawa ang anghel na walang kasalanan, Jessa. Isinama muna nila si Jessa sa bahay ni Lola Magda para makapag-isip-isip. Mawalang galang na ineng. Buntis ka ba? Ho? Palagay ko buntis ka. Tama ba ko? Hindi po siya buntis, Lola Magda. Hindi nalilinlang ang mga mata ko, Apo. Isang tingin ko lang sa leeg mo. Alam kong may buhay na pumipintig dyan sa sinapupunan mo. Hindi na nakaimik pa si Jessa. Nagkatinginan naman sina Anthony at Erica. Hinawakan ni Lola Magda ang tiyan ng babae. Mag-aapat na buwan na, hindi ba? Ipahilot mo na yan, Mineng. Nang sa gayon ay maiayos na ang posisyon ng bata na nasa iyong sinapupunan. Alanganing ngumiti si Jessa sa matanda. Makalipas ang ilang minuto, niyaya na ni Jessa si Erica na magtungo sa bahay ni Aling Lydia. Nagpaiwan naman si Anthony. Malapad naman ang ngiti ni Aling Lydia nang salubungin silang dalawa. Kasalukuyang nagwawalis ang babae sa bakuran nito. Erica, anong may paglilingkod ko sa inyo? May kailangan po ang kaibigan ko sa inyo, Aling Lydia. Ay, sandali lang at maghuhugas muna ako ng kamay. Pumasok na muna kayo sa loob. Pinapakiramdaman ni Erica ang kaibigan at nahahalata niya na kinakabahan yon. Jessa, sigurado ka na ba talaga? Pwede ka pang umatras kung nagdadalawang isip ka. Sure na ako, Erica. Wala nang atrasan to. Hinawakan ni Erica ang kamay ni Jessa. Nanlalamig ang mga yon. Pagpasok ni Lydia sa sala galing sa kanyang silid ay may bitbit na itong garapa. Naglalaman yon ng langis na siyang ginagamit niya sa panghihilot. Nang ilahad ni Jessa ang nais na mangyari ay nanlaki ang mga mata ni Lydia. Diyos ko, ang akala ko'y magpapahilot ka para ilagay sa tamang posisyon ang baby dyan sa tiyan mo. Magpapalaglag ka pala. Abay, nakapag-isip ka na ba ng 10 beses, Ineng? Tumango na lamang si Jessa habang diretso ang tingin nito sa mga mata ni Aling Lydia. Aba, kung ganon, kayang-kaya ko namang gawin ang nais mo. Pero, hindi mo ba pagsisisihan ang desisyon mong ito? Ang pagsisisi ay laging nasa huli, Ineng. Kaya, kung gusto mo pang umurong, walang problema yun. Sigurado na po ako. Pakiusap po. Sana'y manatiling lihim itong gagawin natin. Sige, kung handa ka na, sumunod ka sa akin. Magiging masakit ang prosesong ito, pero sa tulong ng mga halamang gamot na ipapainom ko sa'yo, hindi mo iindahin na mahabang oras ang kirot at sakit. Basta susundin mo lamang ang ipagbibilin ko. Tumango si Jessa at kaagad na tumayo para sumunod kay Aling Lydia. Kinakabahan naman si Erica na sinundan ng tingin ang dalawa. Habang naiwang mag-isa sa sala ang dalaga, pabalik-balik naman siya sa paglalakad. Hindi siya mapakali. Naririnig niya kasi ang pagdaing ng kaibigan, hanggang sa narinig niya ang impit na paghiyaw nito. Halos 1.5 oras siya sa ganoong posisyon nang sa wakas ay tawagin siya ni Aling Lydia. Erica, alalayan mo muna itong kaibigan mo. Mahina pa siya kaya hindi pa siya diretsyong nakakalakad. Tumalima naman agad ang dalaga at inalalayan si Jessa papunta sa sala galing sa silid ni Aling Lydia.
magpahinga ka muna ng ilang oras. Inumin mo muna itong langis na pinagbabaran ng mga espesyal na halamang gamot para gumaan ang iyong pakiramdam. Jessa, matulog ka muna. Mamaya, pupuntahan ko si Anthony para maihatid ka namin sa inyo. Inabot na ng gabi bago nila naihatid si Jessa. Erika, ano ba talagang ginawa niyo dun sa bahay ng hilot? Ba't ang tagal niyo dun? Nagpahilot nga si Jessa. Tapos napasarap ang kwentuhan kaya hindi namin napansin ang paglipas ng oras. Tama, ganun nga. Napakunot naman ang noo ng kanyang kaibigan. Ganun ba? Mukha kasing may nililihim ka sa akin eh. Tapos, pansin ko rin ang pananamlay nung kaibigan mo. Parang may iniindang masakit sa katawan na hindi mo maintindihan. Paika-ika pa nga eh. Napagod lang siguro yon. Ikaw talaga, ang dami mong napapansin. Magaling kaya akong kumilatis. Asset ko yun eh. Tara na, maghanap na tayo ng masasakyan tricycle para makauwi na tayo. Pagka-uwi ng dalawa, wala si Lola Magda sa bahay. Nagtaka naman si Anthony dahil ang laging bilin nito ay kapag sumapit na ang alas 7:30, wala nang lalabas ng bahay. Dapat nakalak na ang lahat ng bintana at pintuan. Pero pagdating nila doon, nakabukas pa ang isang bintana sa sala, maging ang pintuan sa kusina. Nasaan kaya si Lola? Baka nasa likuran lang, nagpapahangin. Sabay pa silang nagulat nang biglang may kumaluskos sa likod bahay kasabay ang pagputak ng mga manok na parabang nabubulabog. Ano yun? Nagmadali silang nagtungo sa labas, doon sa likod bahay para tingnan kung bakit nagkakagulo ang mga manok na nakadapo sa mga puno. Anthony, sandali! Baka may magnanakaw. Magdala kaya tayo ng itak o hindi kaya pamalo para may panlaban tayo. Sumang-ayon naman si Anthony at sabay na silang naghagilap ng pwedeng bitbitin. Hinawakan ng lalaki ang isang matalas na itak at si Erika naman kumuha ng baseball bat. Nagdala rin siya ng flashlight. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang sumilip sa labas. Nakita nila si Lola Magda, nakatalikod sa kanila, nakaupo at nakaharap sa isang malaking puno. Nakayuko yun na parabang may kinakagat at ang mga kamay ay parang may hinahawakan na nagpupumiglas. Lola, anong ginagawa mo dyan? Nagulat pa ang matanda sa pagkarinig ng boses ng kanyang apo. Napalingon yun sa kanila. Inilawan naman ni Erika ng flashlight ang matanda. Dumiretso ang liwanag sa mukha ni Lola Magda at nagtaka pa ang dalawa kung bakit may tumutulong sariwang dugo sa gilid ng labi noon. Nakauwi na pala kayo. Mabuti naman. Anthony, tulungan mo nga akong itali itong dalawang paa ng manok. Ang likot-likot kasi. Kailang po pala, Lola. Akala namin kung sino na. Napagkamalan ka tuloy namin magnanakaw. Naisip ko kasi magluto ng tinolang manok para sa agahan natin bukas. Kaya eto at sinungkit ko ang isang nakadapo sa sanga ng punong ito. Mukhang lilipad kaya kinagat ko na lang ang mga pakpak para hindi na maglilikot pa. Bakit may dugo po sa gilid ng labi ninyo? Ay, ito ba? Nako, nadulas ang panungkit ko kanina. Tumama dito. Nagkasugat pala. Hindi ko na napansin dahil naging abala na ako. Pumasok na po tayo sa loob, Lola. Gamutin po natin yung sugat nyo. Isang araw, napansin ni Anthony ang pagiging malungkot ni Erika. Kasalukuyan silang gumagawa ng suman. Bumalik na sa paglalako ng suman sa bayan ang dalaga para kahit papaano ay makatulong sa maglola. Nung tinuturuan ni Erika si Anthony, biglang napabuntong hininga yun. Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nalang tumahimik dyan? Namimiss ko lang si tatay. 2 buwan na rin kasi simula nung nawala siya eh. Hindi ko pa rin nakukuha yung hustisya para sa kanya. Hanggang ngayon, umaasa pa rin akong madadakip na ng mga pulis ang pumatay sa tatay ko, Anthony. Kung taong gumawa nun, paniguradong nakukonsensya na yun. Pero kung hayop, edi sana nilapa na si tatay. uy, tahan ka na.
Ayokong nakikita kang ganyan eh. Ano kaya kung dalawin na lang natin ang tatay mo mamaya? Ayos ba yon? Sasamahan mo ako? Oo naman. Kahit nalulungkot ay napangiti na lamang ang dalaga. Isang gabi, hindi mapakali sa higaan si Erika. Maalinsangan ng panahon at kahit anong gawing pagpikit niya ng kanyang mga mata ay hindi talaga siya makatulog. Nakalak naman ang pinto sa kwartong to kaya walang makakakita kahit maghubad man ako. Ang init talaga ng pakiramdam ko ngayon. Mabilis na hinubad ni Erika ang suot niyang t-shirt at bumalik na siya sa higaan. Tinirintas niya ang kanyang mahabang buhok at dumapa sa higaan. Pakiramdam naman niya ay hindi siya makahinga kaya tumihaya na lamang siya. Naaalala na naman niya ang kanyang ama nang tumitig siya sa kisame. Muling nagnilid ang mga luha sa kanyang mga mata sa isipin na palagi siyang pinapaypayan ng kanyang ama noon kapag naiinitan siya. Tatay, miss na miss ko na po kayo. Makalipas ang ilang minutong pag-iyak, hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Bandang madaling araw, nagising si Erika dahil nakaramdam na siya ng lamig. Babangon na sana siya para kunin ang kanyang hinubad na t-shirt nang maramdaman niya na may pumipintig sa gilid ng kanyang puson. Napahawak siya roon at pinakiramdaman ng maigi ang sarili. Pinigil pa niya ang paghinga para masiguro ang kanyang nararamdaman. Napalunok siya nang maramdamang tila may namumuong kung ano roon na tila tumitigas. Kinabahan siya ng husto at nagbilang sa kanyang mga daliri. 3 buwan na pala akong hindi dinadatnan. Diyos ko, hindi kaya nagbunga ang ginawa namin noon ni Noel? Pero 1 beses lang yun ah. Diyos ko naman, posible kayang buntis ako? Kinabukasan, pasimpleng tinanong ni Erika si Lola Magda kung paano nito na lamang buntis si Jessa sa simpleng pagtingin lang nito sa leeg ng dalaga. Kasalukuyang nagdidilig ng halaman ang matanda. Iba kasi ang lakas ng pintig ng mga ugat sa leeg niya. Yung bang parang nag-uunahan. Lola, posible bang mabuntis ang isang babae kahit na 1 beses lang siyang nagalaw? Oo naman. Sabihin mo dun sa kaibigan mo na palaging kumain ng masustansyang pagkain. Huwag magpapagod at magpakonsulta agad sa doktor kapag may hindi magandang naramdaman para maging safe ang baby niya. Opo, sasabihin ko po sa kanya, Lola. Lola, lahat po ba ng buntis naglilihi? Hindi naman. Ako kasi nung pinagbubuntis ko ang mama ni Anthony, wala naman akong naramdamang kakaiba. Bukod doon sa matakaw ako sa mga ginataan, kahit anong ulam basta may gata, nilalantakan ko talaga. Ibig sabihin, hindi kayo nandidiri sa mga bagay-bagay tulad ng ibang mga buntis? Nako, hindi. Hindi ako maselan magbuntis. Yung mga kapitbahay ko nga nagugulat na lang kasi saka pa nila nalalamang buntis ako kapag malaki na ang tiyan ko. Ganun po pala yun. Magkakaiba kasi ang mga nararamdaman ng nagbubuntis. Uy, ano yan? Ang aga-aga may naririnig na akong buntis-buntis ah. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Tungkol to kay Jessa. Chismoso ka rin no? Nagtatanong lang eh. Bakit ba ang sungit mo? Hindi ako masungit. Sinasagot ko lang ang tanong mo. Hindi eh. Iba yung dating ng tono ng sagot mo eh. Parang merong diin. Kung idiin ko kaya tong kamao ko sa mukha mo. Tingnan mo nga yan. Ang sungit talaga. Lola, si Erika oh. Ay nako, kayong dalawa talaga. Para kayong mga aso at pusa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong natatakot si Erika sa kanyang kalagayan. Hindi naman niya masabi kay Lola Magda ang kanyang problema dahil natatakot siya sa maaaring maging reaksyon nito. Hindi niya rin sinabi kay Anthony dahil ayaw niyang husgahan nito ang kanyang pagkatao. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi na siya nakikipagkwentuhan sa mga yon.
Kung mag-uusap man sila ni Lola Magda ay lagi siyang nakayuko para itago ang kanyang leeg. Lagi na lang siyang nagpupunta sa sementeryo para magpalipas ng oras. Ayaw niya kasi na mahalata siya ng maglola. Anthony, tawagin mo nga si Erica at kakain na. Lola, nakita ko po siya kanina, maagang umalis eh. Tingin ko papuntang sementeryo. Ah, ganun ba? Bakit hindi mo sinamahan? Hindi ba lagi naman kayong nagkakasundo sa mga lakad ninyo? Ewan ko ba sa isang yun, Lola? Wala ka bang napapansin sa kanya? Tingin ko kasi may problema siya eh. Ayaw niya lang sabihin. Bakit mo naman nasabi yan, Apo? Nahuli ko kasi siya minsan, umiiyak. Tinanong ko kung anong problema. Sabi niya, wala. Pero pakiramdam ko, meron talaga, Lola eh. Malakas ang kutob ko eh. Apo, may nobyo ba yang si Erica na? Hindi ko alam. Wala naman, Lola. Saka, hindi ako makakapayag na magpaligaw pa siya sa iba. Bakit naman? Ano kasi, Lola eh. Secret lang natin to ha. Gusto ko kasi siya. Hindi pa ako nakakakuha ng tiyempo para magtapat. Baka sabihin niya, sinasamantala ko lang yung pabor natin sa kanya. Talaga ba? Sigurado ka ba dyan? Oo naman po, Lola. Ang ibig kong sabihin ay kung totoo bang hindi ka pa nagtatapat sa kanya, baka naglilihim lang kayo sa akin. Lola, ba't naman ako maglilihim sa inyo? Hindi pa nga. Tingin ko kasi buntis si Erica. Nag-iba kasi ang hubog ng balakang niya. Buntis? Si Erica? Aba, malabong mangyari yan, Lola. Kami lagi magkasama. Walang ibang lalaking nakakalapit sa kanya. Kaya nga. Baka ikaw ang gumalaw at hindi mo lang sinasabi sa akin. Apo, masama ang naglilihim at masama ang nagtatabi ng hindi pa ikinakasal. Lola naman, nagsasabi po ako ng totoo. Hindi pa nga ako nakakapagtapat, magtatabi na agad. Ay, naku naman kayo talaga. Pinapraning niyo ako sa buntis-buntis issue na yan eh. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Kumbinsido naman siya sa sinabi ng kanyang apo. Pero kailangan niyang makausap si Erica para alamin ang totoo. Kaagad din namang umalis si Anthony matapos na makapag-usap silang dalawa. Balak sundan ng binata si Erica sa sementeryo. Samantala, humahagulgol ang dalaga sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Tay, Nay, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Paano na ako ngayon? Ngayong nagbunga palang pagkakamali namin ni Noel. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko man lang nasabi sa inyo na naging nobyo ko ang pamangkin ni Aling Lydia. Pero, Tay, umalis na po siya. Iniwanan niya na ako. At ang mas mabigat pa, hindi niya alam na buntis ako. Anong gagawin ko, Tay? Tulungan niyo po ako. Makalipas ang ilang minutong pagmumuni-muni, parang nag-ilaw ang bumbilya sa isipan ni Erica nang maalalang muli ang pangalan ni Lydia. Tama, ipapaliglag ko ang bata. Si Aling Lydia makakatulong sa akin. Tay, pangako, aayusin ko ang problema ko. Hindi ko bibigyan ng sakit ng ulo ang mga taong kumupkup sa akin. Sa paglabas niya sa sementeryo, nakasalubong niya si Anthony. Erica, umuwi ka na. Hindi ka pa nag-aalmusal. Nag-aalala na si Lola. Mauna ka na lang, Anthony. May pupuntahan pa kasi ako eh. Saan? Sasamahan na kita. Wag! Ha? Ano, ang ibig kong sabihin, wag na. Kaya ko naman mag-isa. Saka, baka kailangan ka ni Lola sa bahay. May problema ba? Bakit parang umiiwas ka yata sa akin? Sa amin? Wala naman. Saka, hindi ako umiiwas, no? Bakit ko naman kayo iiwasan? Sinabi ko naman sa yung magaling akong makiramdam eh. Hindi ba? Kaya wag ka na magkaila pa. Wala nga sabi eh. Siguro nangungulila lang ako kay tatay kaya gusto ko mapag-isa. Yun lang. Wala nang ibang dahilan. Ayoko nang nalulungkot ka, okay? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, bubuntot ako sa'yo.
Baka kung ano pa maisipan mong gawin. Napabuntong hininga na lamang si Erica sa kakulitan ni Anthony. Umuwi na lamang silang dalawa. Sa susunod na araw na lamang niya gagawin ang kanyang binabalak na pagbisita kay Aling Lydia. Kinagabihan, masinsinang kinausap ni Lola Magda si Erica. Nagtanong ang matanda tungkol sa napansin niya sa katawan ng dalaga. Erica, hindi naman siya nakikialam ako sa buhay mo, pero gusto ko lang malaman ang totoo. Lola Magda, sino ang ama? Hindi umimik ang dalaga. Nagpatuloy lamang yon sa pagsinghap. Huwag ka mag-alala, hindi ako galit. Lagi mong tandaan na ang dinadala mong yan ay biyaya ng Panginoon. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Pag-usapan na lang natin kapag handa ka na. Batid ni Erica kung gaano kabait si Lola Magda, pero ayaw niyang maging mas pabigat pa siya rito, kaya itutuloy niya ang kanyang plano. Kukuha lamang siya ng tamang tiyempo. Hanggang isang araw, sinamahang mamalengke ni Anthony si Lola Magda. Isinabay na rin niya ang paghahatid ng mga suman sa mga suki ni Erica. Masama kasi ang pakiramdam ng dalaga. Nang napadako si Anthony sa pwesto ng karinderya ni na Jessa, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap. Nagpalaglag nga raw kasi ang si Jessa. Malaki na gastos ni paring Lando sa pagpapa-ospital sa anak niya, kaya hanggang ngayon ay sarado pa ang karinderya nila. Kawawa naman si paring Lando. Halos igapang ng pag-aaral ng anak niya, tapos ito naman si Jessa, gagawa pa ng kalukuhan. Iba na kasi ang isip ng mga kabataan ngayon, pre. Imbis na makatulong sa magulang, nagdadagdag pa ng problema. Biglang sumagi sa isip ni Anthony ang itsura ni Jessa noong ihatid nila ito. Paika-ikang naglakad na inalalayan ni Erica at ngumiwi-ngiwi ang muka na parabang nahihirapan sa iniindang kirot. Nagpalaglag si Jessa kay Aling Linda nung araw na yun. Kaya pala ang tagal nila sa bahay nung hilot. Kaya pala nararamdaman kong may inililihim sa akin si Erica nung oras na yun. Sabi ni, lakas talaga ng pakiramdam ko. Habang naghihintay ng masasakyang motorsiklo, nabanggit ni Lola Magda sa binata ang tungkol sa kalagayan ni Erica. Umamin po siya sa inyo na buntis siya, Lola? Hindi naman sa diretsahang umamin, pero nang tanungin ko siya, hindi niya naman maitanggi. Tahimik lang siya at umiiyak. Sino daw po ang ama? Ilang buwan na? Hindi niya pa sinasagot ang tanong kong yan, Apo. Ang mabuti pa, kausapin mo siya. Baka magsabi siya sa iyo ng totoo. Isang mabigat na problema ang pinapasan ngayon ng kaibigan mo. Kailangan niya ng karamay. Opo, gagawin ko po yan, Lola. Pag-uwi ng maglola, kaagad na inasikaso ni Anthony ang dalaga matapos na makapagluto ng nilagang karne ng baboy. Kumain ka na, Erica. Mainit pa tong sabaw. Salamat, Anthony, pero wala akong gana eh. Ano gusto mo kainin? Wala. Baka gusto mo manood ng TV o hindi kaya makinig ng drama sa radyo. Hindi, ayoko. Maingay. Sumasakit ang ulo ko. O sige, sabihin mo lang kung may kailangan ka, ha? Anthony, okay lang ba sa'yo kung ano? Sabihin mo lang. Pasensya ka na pero gusto ko talagang makita. Talaga, Erica? Gusto mo ako makita? Ako bang pinaglilihan mo? Aba, ayos ah. Sige, dito lang ako sa harapan mo hanggat gusto mo. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Saka hindi ako naglilihan, oh. Issue ka dyan. Sinabi na sa akin ni Lola. Alam kong problemado ka ngayon, pero pwede ka naman mag-share sa akin. Hindi kita huhusgahan. Promise, mababawasan ang bigat na nararamdaman mo. Ay, hindi ko na talaga maitago sa inyo. Oo, buntis ako, Anthony. Bago ko lang din nalaman. Kasi nag-iba na yung pakiramdam ko eh. Basta, hindi ko gaano maipaliwanag sa'yo. Sa palagay mo, ilang buwan na yung dinadala mo? Mga 3 buwan na siguro. Erica, pwede ko bang malaman kung sino ang tatay? Yung dati kong nobyo, si Noel.
Akala ko kasi totoo siya sa akin eh. Mahal na mahal ko siya kaya naibigay ko sa kanyang natatanging kayamanan ko. Alam ba niya na nagdadalang tao ka? Hindi, at wala akong balak na ipaalam sa kanya. Hindi pwede yan. Karapatan niya malaman ang kalagayan mo ngayon. Wala na siya, Anthony. Patay na? Hindi. Iniwan niya na ako. Bumalik na siya sa Maynila. At kailanman, hindi niya malalamang nagbunga ang ginawa namin dahil hindi ko isisilang ang sanggol na to. Ayoko maging pabigat sa inyo ni Lola Magda. Teka, anong ibig mong sabihin? Basta, ako nang bahala sa sarili ko. Huwag mong sabihing magpapalaglag ka rin tulad ng ginawa ni Jessa. Ha? Paano mo nalaman ang tungkol sa ginawa ni Jessa? Nalaman ko kanina. Erika, wag na wag mong gagawin ang ginawa niya, ha? Maaatim ba ng konsensya mong kitli ng buhay nang wala namang kamuwang-muwang na anghel? Maraming nangangarap na magkaroon ng anak. Mapalad ka dahil biniyayaan ka na may kapal. Nandito naman kami ni Lola. Aalalayan ka namin. Hindi ka namin pababayaan, Erika. Hindi na nakaimik pa ang dalaga. Alam niyang kasalanan ang ninanais niyang gawin pero buo na ang kanyang pasya. Hindi na siya nakipagtalo pa kay Anthony. Minabuti na lamang niyang ibahin ang usapan para mapaniwala ang nag-iba na ang takbo ng kanyang isip. Anthony, pwede ka bang kumain ng hinog na langka para sa akin? Oo naman. Mabuti naman at naliwanagan ka na. Kahit ano pa yung gusto mong gawin ko, hindi ako magrereklamo. Basta para sa ikasisiyan ng baby mo. Kailangan mo isawsaw sa bagoong, ha? Bagoong? Sigurado ka ba? Langka, bagoong? Ang pangit kaya ng lasa nun. Sabi mo gagawin mong gusto ko. Sinungaling? Pinaasa-asa lang ako. Naglilihi ako eh. Eto na, gagawin ko na. Ano naman oh? Hinog na langka, isasawsaw sa bagoong? Ayos din. Magiging masarap yun. Tama, masarap nga siguro pagmasdan na napipilitan lang ako. Ano yung huling sinabi mo, Anthony? Wala. Sabi ko maghahanap na ako ng hinog na langka, tsaka ginataang bagoong. Tawang-tawa naman si Erika habang pinagmamasdan si Anthony na diring-diri at napipilitang kumain ng kanyang request. Sa bawat paglunok nito ay napapangiwi pa ang muka ng binata kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Panguling subo na po ito. Mahal na prinsesa, makakaraos na rin ako. Wow! Congratulations! Kahit diring-diri sa kinakain, lihim naman nang umingiti si Anthony. Masaya siya dahil napagbigyan niya at napasaya ang babaeng nagbibigay ngayon ng kulay sa kanyang buhay. Hanggang isang gabi, nakarinig si Erika ng mga pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Malakas ang pagkampay noon kaya ramdam niya ang hangin na tumatagos sa loob ng kanyang silid. Kakaibang kaba ang sumikdo sa dibdib ni Erika nang biglang pumaibabaw ang tunog ng mga kampay. Hanggang sa may dumapo sa kanilang bubong na yero, rinig na rinig niya ang tunog na nililikha roon ng kung anong nilalang na naglalakad. Kaagad na bumangon ang dalaga habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng silid. Akmang lalabas na sana siya nang tumambad sa kanyang harapan si Lola Magda na nasa katabing kwarto lamang natutulog. Naririnig mo ba naglalakad sa bubungan? Tumango lamang si Erika. Ang nasa sinapupunan mo ang sadya ng manananggal na yan, Erika. Po? Paano niyo po nalaman, Lola? Shhh! Kunin mo itong asin at dinikdik na bawang. Ipahid mo sa tiyan mo at ako'y magsasaboy naman ng asin sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang minuto, narinig na lang ni Erika ang paglayo ng mga pagaspas. Nagiging mas pabangis ang mga manananggal kapag sumasapit ang mahal na araw. Kita mo na't pinayok ka pa talaga rito. Ano po ba talagang manananggal? Narinig ko na rin po kasi yan kay tatay.
isang uri ng aswang na ang pinakapaboritong pagkain ay ang mga batang hindi pa nailuluwal. Sa nangyari nung gabing yon, mas lalo pang nangibabaw ang kagustuhang magpalaglag ni Erika. Dahil para sa kanya, perwisyo ang dala nito. Pati tuloy si Lola Magda ay nag-alala dahil sa nangyayari. Kaya naman, kinabukasan, araw ng linggo, saktong nagpunta sa simbahan ang maglola para magpabendisyon ng mga palaspas. Sinadyang hindi sumama ni Erika, nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Nang makaalis ang maglola, nagmamadali naman siyang naligo at nagbihis para magtungo kay Aling Lydia. Alam niyang kapag ganitong papalapit na ang mahal na araw ay hindi nagagawi sa simbahan ang babae. Dahil gumagawa ito ng mga gamot na ibababad sa langis para gamiting panghilot. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Erika si Aling Lydia. May bitbit itong basket palabas ng bakuran. Nagmamadaling lumapit si Erika, nababatid niya kasi napapaalis ang hilot. Aling Lydia, sandali! Ano ang atin, Erika? Maaari ko po ba kayong maabala saglit? Kasi may hihilingin po sana ako sa inyo, Aling Lydia. Anong may tutulong ko? Inilahad ni Erika ang kanyang sadya. Tila naman lumuwag ang muka ng hilot nang marinig ang nais ng dalaga. Sigurado ka ba? Hindi biro ang hinihiling mo. Buo na po ang pasya ko, Aling Lydia. Ay sige, ikaw ang bahala. Pumasok na tayo sa loob. Sa loob ng kwarto na pinagdalhan ni Aling Lydia kay Erika ay mayroong mga nakahilerang malalaking garapon sa isang sulok. Ang iba ay may lamang langis at kung ano-ano pang mga ugat ng kung anong puno. May mga garapon din na walang laman. Pinasuot siya ni Aling Lydia ng saya at pinahiga sa isang maliit na kama. Aling Lydia, ano po bang magiging proseso? Hilot lang. Hihilutin lang natin ang tiyan mo para unti-unting mailabas natin ang nasa sinapupunan mo, Erika. Makakaramdam ka ng kirot sa bawat pagdiin ng mga kamay ko. Pero normal lang yon. Kailangang tiisin mo para magtagumpay tayo. Ano? Handa ka na ba? Tumango na lamang si Erika bilang pagtugon. Samantala, hindi mapakali si Anthony sa loob ng simbahan. Parang may nag-uudyok sa kanya na umuwi para silipin ang dalaga. Hanggang sa hindi na siya nakatiis kaya nagpaalam siya sa kanyang lola. Pagdating niya sa bahay, wala roon si Erika. Hindi alam ni Anthony kung bakit kinakabahan siya. Isang bata ang nakita niya sa kalsada. Tinanong niya yon kung nakita ba nito si Erika. Opo, nadaanan ako kanina ni Ate Erika. Mukhang nagmamadali nga po tapos sinusuntok niya pa po yung puson niya. Mukhang papunta po sa bahay ni Aling Lydia. Dahil sa hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang pag-aalala, mabilis na tinakbo ni Anthony ang daan papunta sa bahay ng hilot. Samantala, impit na napadaing si Erika sa unang pagdiin ng mga kamay ni Aling Lydia sa kanyang puson. Aray! Hindi ko po yata kaya, Aling Lydia. Masyado pong masakit. Kayanin mo. Unang diin ko pa lang yan. Marami pang kasunod yan, Erika. Sandali. Hihinga lamang po ako. Alam mo, kapag nanganak ka, mas masakit pa dyan ang mararamdaman mo. Nakailang buga ng hangin si Erika, tsaka niya ipinatuloy kay Aling Lydia. Subalit biglang may kumalabog sa pintuan. Sabay pa na nagulat ang dalawa. Naku, mukhang may nakapasok na aso. Sandali lang at titingnan ko, ha? Babalik ako agad. Ang inaakalang aso ay hindi pala dahil ang humahangos na si Anthony ang bumungad sa kanya. Aling Lydia, nandito po ba si Erika? Oh, ikaw pala, Anthony. Oo, nandito siya. Erika, anong ginagawa mo rito? Nasaan siya? Erika! Ay, sandali lang.
Ano ba nangyayari sa iyo? Bakit ka ba galit na sumusugod dito? Nang marinig ang boses ni Anthony, napatayo si Erica at kaagad na lumabas. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako magtanong sa iyo niyan? Anong ginagawa mo dito? Nagpapahilot. Talaga ba? Nagpapahilot o nagpapalaglag? Kita mo na, hindi ka makasagot. Umuwi na tayo, Erica. Uuwi na tayo. Aray ko, ano ba, Anthony? Bakit mo naman ako kinakalagad? Nasasaktan ako. Tila bingi naman ang binata. Patuloy niyang hinihila si Erica palabas hanggang sa tuluyan na silang nakaalis sa loob ng bakuran ni Aling Lydia. Nakakunot ang noo ng ginang na pinagmasdan ng dalawa habang papalayo sa kanyang tahanan. Nanginginig ang kanyang mga nakakuyom na kamay at nagtatangis ang kanyang mga bagang. Hindi dahil sa pag-aalala sa dalaga, kundi dahil sa galit. Galit na galit siya dahil sa hindi na ituloy ang pagdukot niya sa namumuong sanggol na nasa sinapupunan ni Erica. Malas at dumating ka pa, Anthony. Wala tuloy akong libre makakain mamayang gabi. Pas, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang pinaka-aasam-asam ko sa iyo, Erica. Mamayang gabi, muli kitang bibisitahin. Samantala, galit na minura ni Erica si Anthony habang sila ay nasa gilid ng daan na napapaligiran ng mga tanim na saging. Bakit pa ba ako pinakikialaman? Wala kang karapatang makialam sa mga desisyon ko sa buhay. Hindi naman kita kaano-ano Inaalala ko lang ang batang dinadala mo. Oo, hindi mo nga ako kaano-ano, pero may pakialam pa rin ako sa iyo, Erica. Hindi ka ba nakukonsensya? Anghel yan. Walang kasalanan. Bakit ikaw tong galit na galit? Hindi naman ikaw ang ama. Bitawan mo nga ako. Babalik ako kay Aling Lydia. Hindi ka na babalik doon hanggat naririto ako. Hindi mo ipapalaglag ang batang yan. Isa lang tong kahihiyan, Anthony. Nagdadala lang to ng problema sa akin, sa inyo. Ayoko mas maging pabigat ako sa inyo ng lola mo. Naiintindihan mo ba ako? Hindi kita naiintindihan. Hindi ka naman naging pabigat eh. Kailanman hindi ka magiging pabigat. Mahal ka ng lola ko. Sa tingin mo, anong iisipin ng mga tao kapag pinagpatuloy ko ang paglaki nitong tiyan ko? Na isa akong kalad-karing babae? Nagpabuntis sa isang lalaking ilang buwan ko lang nakilala? Wala kang karapatang husgahan ng pasya ko, Anthony. Hindi mo naman ako pag-aari Hindi nga kita pag-aari, pero mahal kita. Mahal na mahal kita at handa akong panagutan yung pinagbubuntis mo, Erica. Ano? Nahihibang ka na ba? Handa kang maging isang Salvador del Mundo para pagtakpan ang kagagahan ko? Mahal, sinasabi mo lang yan para huminahon ako. Hindi ba? Una pa lang kitang nakita, tumibok na ang puso ko, Erica. Si Lola makakapagpatunay niyan. Mahal kita. Sana naman pagbigyan mo akong maging parte ng buhay mo para sa magiging anak mo. Pangako, magiging isang buong pamilya tayo. Hindi makapaniwala ang dalaga sa inilahad ng binata. Walang imik siyang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Tahimik lang na nakasunod si Anthony sa kanya. Hindi sila nag-iimikan hanggang pagdating sa bahay. Nagtataka namang nagpapalipat-lipat ng tingin si Lola Magda dahil sa ipinapakita ng dalawa. Ano pang problema ninyo? Nag-aaway ba kayo? Bakit hindi kayo nagpapansinan? Yan kasing isa dyan, Lola. May ginawang kahibangan kanina. Nagpunta dun sa hilot, gusto magpalaglag. Ha? Ano? Totoo ba yun, Erica? Apo? Lola, yun lang kasi naisip kong paraan para makatakas sa kahihiyan. Mabuti na lang talaga dumating ako sa tamang oras. Kung hindi, baka pati ang babaeng yan na-ospital na ngayon. Ospital? Bakit naman ako mga-ospital? Magagaya ka lang naman kay Jessa. Ilang araw sa ospital dahil sa naisip niyang kahibangan. Si Jessa? Pero sabi ni Aling Lydia, magiging okay din si Jessa dahil may ibinigay naman siya mga halamang gamot Hindi tumigil ang pagdurugo niya. Ay, Diyos ko, ano bang pumasok sa isip mo, Erica? Alam mo bang pwede mong ikamatay yan? Bakit mo ba ginawa ang bagay na yan, ha, Apo? Hindi nakakahiya ang mabuntis. Biyaya ng Panginoon ang batang yan. Wala siyang kasalanan. Lola, ayoko rin po maging pabigat sa inyo. Erica,
Pamilya na ang turing ko sa iyo. Ang magkakapamilya nagtutulungan, nagdadamayan, sa hirap man o sa ginhawa. Handa kitang alagaan pati ang sanggol mo. Hindi solusyon ang pagpapalaglag sa bata. Alam mo kung ano? Yon ay ang pagtanggap. Tanggapin mo ang iyong anak ng buong puso. Nangangailangan siya ng pagmamahal ng isang ina, Erica. Tsaka hindi mo naman kailangang isipin ang sasabihin ng mga tao. Kung tatanggapin mo yung alok ko. Inirapan lang ni Erica ang binata. Hindi kasi siya kumbinsido kung nagsasabi ba ito ng totoo. Sa katunayan, may pagtingin din naman siya rito, pero ayaw niya na munang bigyang pansin yun. Mas nakatuon ang kanyang isip sa kalagayan niya ngayon. Dahil sa mga sinabi ng matanda na pag-isip-isip ni Erica na napakalaki ng kanyang kasalanan sa kanyang batang dinadala. Hindi niya naranasan ang kalinga ng isang ina dahil maagang namatay yun. Ngayon siya na ang magiging ina, handa na siyang gawin ang lahat para protektahan ang nasa kanyang sinapupunan. Salamat po, Lola Magda. Ngayon ko lang lubos na naunawaan ng lahat. Ang laki pala talaga ng kasalanan ko sa magiging anak ko. Salamat din sa iyo, Anthony. Salamat. Masaya akong naliwanagan ka na, Erica. Sana hindi ka na gumawa ng mga bagay na ikakapahamak niyo mag-ina. Pangako, aalagaan ko ang sarili ko para maprotektahan ko ang anak ko. Kinagabihan, naalala ni Erica ang naiwang pantalon sa bahay ni Aling Lydia. Dahil nang kalad ka rin siya ni Anthony, ay suot pa niya ang saya na pinahiram noon. Nako, kailangan ko ibalik tong saya ni Aling Lydia. Ako na magsasoli niyan. Pupunta din naman ako sa tindahan mamaya. Bukas na lang siguro, Anthony. Gabi na kasi, baka natutulog na si Aling Lydia. Hindi pa yan, maaga pa. 6:00 pa lang naman oh. Saka papunta din naman sa bahay niya yung daan ng pupuntahan kong tindahan. Ikaw ang bahala. Salamat, ha? Pasipol-sipol na naglalakad si Anthony sa daan. Dala-dala ang isang flashlight at ang saya na isa sa uli. Medyo maliwanag ang buwan at maraming bituin sa kalangitan. Nakailang ulit na siyang nagtatao po sa bahay ni Aling Lydia, ngunit walang sumasagot. Hindi siguro niya ako narinig. Ang ingay kasi ng mga aso eh. Pumasok na lamang ang binata sa loob ng bakod. Aling Lydia, tao po! Saglit na napatigil sa pagtawag si Anthony nang mahagip ng gilid ng kanyang mga mata na mayroong naglalakad papunta sa likod bahay sa medyo madilim na parte. Hindi naman siguro si Aling Lydia yun kasi kung siya sasagot na sana yun. Teka nga, matingnan nga. Dahan-dahang naglakad ang binata papunta sa likod bahay at hindi nga siya nagkamali. Nailawan niya ang isang pares ng mga paa. Alam niyang kay Aling Lydia yun dahil yun din ang suot nitong palda kanina. Ganoon din ang tsinelas. Aling Lydia, isasoli ko na po sana tong... Kasabay ng pagsasalita niya ay ang pag-ilaw niya sana sa katawan ng babae. Ngunit napatda na lamang siya nang makitang kalahating katawan lang ang kanyang nakita na hanggang sa balakang lamang. Wala ang pang-itaas na katawan nito pero naglalakad na tila ba mayroong sariling buhay. Ilang beses na kinusot ni Anthony ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakali na namamalik mata lamang siya, ngunit yon at yun pa rin ang kanyang nakikita. Napaatras bigla ang binata hanggang sa kumaripas na siya ng takbo papalayo roon. Samantala, malakas na pumapagaspas ang pakpak ng manananggal. Dinig na dinig yon nina Erica at Lola Magda. Mukhang galit na galit ang nilalang. Nagpahid ka na ba ng dinikdik na bawang sa tiyan mo, Erica? Opo, Lola. Naglagay na din ako ng asin sa silid ko. Pati sa bubong ay nagsabit na rin po ako ng bawang. Nagpapakawala ng matinis na hagikgik ang manananggal na nagpapalipat-lipat habang umaaligid sa labas ng kanilang bahay. Determinadong mapa sa kamay niya ang ikinatutulo ng kanyang laway.
Ingatan mo ang sarili mo, Erika. Kung sakali mang makalapit siya sa'yo, sabuyan mo ng asin. Ilang saglit pa, ang bintanang nasa likod ni Erika na yari sa kahoy ay biglang lumagabog. Marahas na sinisira ng manananggal. Bahagyang lumayo ang dalaga roon. Habang nagdarasal si Erika ay mahigpit niyang hinawakan ang isang supot na mayroong lamang asin. Si Lola Magda naman ay hawak-hawak ang mga palaspas na pinabasbasan niya kanina sa may simbahan. Saglit na natigil ang pagkalampag ng manananggal sa bintana. Pinakiramdaman ni Erika kung may kumakaluskus pa sa labas, ngunit wala na siyang naririnig. Hanggang sa idinikit niya na roon ang kanyang tenga. Nagulat pa siya nang biglang muling kumalampag yon, hanggang sa masira at malaglag ang takip ng bintana. Lumusot doon ang kamay ng manananggal at nahawakan ang buhok ng dalaga. Lola! Tulungan niyo po ako! Nagmamadali namang hinampas ni Lola Magda ang kamay ng manananggal gamit ang mga palaspas. Tumigil ka na! Lubayan mo na kami! Napasigaw na lamang ang manananggal sa bawat paghataw ng palaspas na parabang umuusok ang kamay, hanggang sa nabitawan niya na ang buhok ni Erika. Mas lalong nanggigil yon at muling nangahas na ipasok ang kamay at ulo nito, ngunit bigo siyang mahawakang muli ang dalaga. Nang akmang hahampasin na naman siya ni Lola Magda ng mga palaspas, biglang kinalmot niya ang kamay ng matanda. Nagkasugat yon at dumugo. Naitulak niya ang matanda kaya bahagyang bumalandra sa may upuan. Lola! Hindi lubos na nakapasok ang nilalang dahil hindi magkasya ang mga naglalakihan nitong mga pakpak. Kinuha ni Erika ang palaspas mula sa matanda, subalit natisod siya sa paa ng upuang kahoy, kaya bumagsak din ang dalaga. Asin! Asin, Erika! Isabay mo sa kanya! Nang makabawi, mabilis na pinulot ni Erika ang supot na may lamang asin. Isinaboy niya yon sa manananggal. Humiyaw yon at lumayo sa may bintana. Samantala, humahangos na dumating si Anthony sa loob ng kanilang bakuran. Wala siyang ingay na naririnig. Payapa ang paligid. Subalit nang pumasok na siya sa loob ng bahay, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na nagkakagulo roon. Lola! Erika! Ano nangyayari? Anthony! Nandito na naman yung manananggal! Ano? Mabilis na lumapit ang binata. Sa dalagang panay pa rin ang pagsaboy ng asin sa labas ng bintana, hanggang sa nakita na lang nilang lumipad papalayo ang manananggal. Mabuti naman at dumating ka na, Anthony. Kanina pa kami gustong pasukin ang aswang na yon. Ito nga't nasugatan pa ako sa kalmot niya. Nang masigurong wala na talaga ang nilalang, mabilis na inayos ni Anthony ang nasirang bintana. Muli niyang ikinabit ang nahulog nitong takip. Ano po bang manananggal na sinasabi niyo? Isang putol na katawan na may mga pakpak. Putol? Alam niyo po, Lola, may nakita din akong putol na katawan kanina, dun mismo sa bahay ni Aling Lydia. Pero buhay na buhay ang bahaging yon. Naglalakad ang mga paan na parang may sariling buhay. Paikot-ikot lang dun sa loob ng bakuran ni Aling Lydia. At saka, sa palagay ko, si Aling Lydia po yun. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Anthony? Oo naman, hindi ako nagbibiro kapag ganito kaseryosong usapan, lalo pat nakakakilabot. Sigurado ka bang si Lydia nga ang kaputol na yon? Oo naman po, sa suot na palda, tsinelas, siya po talaga yon. Pero naguguluhan po talaga ako sa nakita ko. Lola, posible kayang yun ang kaputol na katawan ng manananggal na pumarito? Kung totoo mang si Aling Lydia yon, ibig sabihin, siya yung manananggal? Aswang siya? Kailangan nating makasiguro, mga apo. Sa Biyernes, kabilugan ng buwan, alam kong mananalasa na naman ang nilalang na yon dahil patay ang Diyos. Anthony, kailangan mong maging matapang. Magmamasid ka kina Lydia. Kailangan maunahan natin siya bago pa niya masaktan si Erika. Bago pa niya madukot ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Maghanda ka, apo.
isang malaking misyon ang gagawin mo. Ha? Paano ko po mapapatay yung sinasabi niyong manananggal, Lola? Kapag nahanap mo ang kaputol ng katawan niyang naglalakad sa lupa, yun na ang pagkakataon natin. Sabuyan mo yun ng asin hanggang sa manghina at ibudbud mo ang lahat ng asin sa naputol na bahagi para malusaw yon. Sa ganoong paraan, mahihirapang makabalik ang kanyang pang-itaas na bahagi at sa oras na masinagan yun ng init ng araw, hindi na yun makakabalik pa sa anyong tao at masusunog na yon ng tuluyan. Ako na lang po kaya sigurong gagawa niyan, Lola. Baka kung ano pa mangyari kay Anthony. Total, ako naman po ang sadya niya. Hindi, Erika. Ako ang gagawa ng misyong ito. Wala kang ibang gagawin kundi alagaan at protektahan ang sarili mo. Samantala, nanggagalaiti naman si Aling Lydia. Ilang beses nang pumalpak ang balak niyang pagkain sa munting buhay na nasa sinapupunan ni Erika. Hindi ako susuko. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakukuha. Dila lang ang walang latay sa gagawin ko sa iyo, Erika, at sa lahat ng mga makikialam sa akin. Hanggat nakakakain ako ng sariwang laman ng paborito kong pagkain, mananatiling bata ang pisikal kong anyo. Mananatili akong malakas at mabubuhay pa ako ng matagal sa mundong ito. Pagsapit ng Biyernes Santo, maagang naghanda si Anthony. Pumunta siya sa bayan para bumili ng maraming asin. Uubusin niya ang 3 kilo sa manananggal na tutugisin. Kinakabahan man sa maaaring mangyari ay nilalabanan niya yon. Lahat ay gagawin niya upang protektahan ang minamahal na dalaga. Kinagabihan, tahimik lang siyang nagmamasid sa bahay ni na Aling Lydia hanggang sa nakita niyang lumabas ang ginang sa bakuran nito. Nagmamadali, palinga-linga habang may hawak na sulo at ang isang kamay naman nito ay mayroong hawak na isang sungay ng kalabaw. Tumingala pa siya sa kalangitan kung saan bilog na bilog ang maliwanag na buwan at saka pumasok sa may loob ng sagingan. Sinundan siya ni Anthony. Maigsing distansya lang ang pagitan nito sa kanya. Ingat na hindi makagawa ng kahit anumang ingay. Nagkubli ang binata sa mayayabong na mga damo na nakapaligid sa ilang puno ng saging. Doon siya nagmasid kung ano ang gagawin ng hilot. Inilapag ng babae ang dala niyang sulo at persadong itinusok ang dulo ng sungay ng kalabaw sa isang puno ng saging. Muli siyang tumingala sa langit at pumikit. Naghubad ng damit at kinuha ang sungay na mayroon palang lamang langis at ibinuhos yun sa kanyang palad. Saka dahan-dahang ipinahid sa kanyang balakang, sa kanyang puson, paitaas sa kanyang dibdib, maging sa kanyang leeg at braso. Habang ginagawa niya yon ay parang namimilipit siya sa sakit, dumadaing hanggang sa bigla na lang bumuka na parang payong ang tumubong pares ng pakpak sa kanyang likod. Kasabay noon ang paghaba ng kanyang mga kuko at ang pag-agos ng kanyang malagkit na laway. Medyo nag-iba din ang kanyang itsura dahil kumulubot ang kanyang muka. Muling nagpakawala ng matinis na paghiyaw si Aling Lydia habang hinahaplos ang kanyang balakang. At sa puntong yun, dahan-dahang umaangat sa ere ang napuputol niyang katawan. Isang matinis na pagtili ang kanyang ginawa bago siya tuluyang lumipad sa himpapawid. Sindak naman na nagmamasid si Anthony. Si Aling Lydia nga ang sinasabi nilang manananggal. Ngayon, humanda ka sa aking babae ka. Napapalunuklaway na lamang si Anthony habang lumalapit sa kaputol na katawan. Nakatayo ito malapit sa puno ng saging. Hindi na nagdalawang isip ang lalaki at kaagad niya na yung sinabuyan ng asin. Ang mga laman loob noon ay umuusok, tila mga bulating hindi mapakali dahil sa asing tumama sa kanila na nagbigay ng hapdi. Nagsimulang maglakad ang paa noon na parang natataranta
kung ano ba ang nangyayari sa mga bituka. Muling nagsaboy ng asin si Anthony at sa pagkakataong yon ay tumama na sa mga paa. Naglulundag yon dahil sa hapdi at sakit. Hindi sinasadyang nasagi noon ang sulo na nasa paanan ng puno ng saging. Natumba yun at dumikit sa ilang tuyong dahon kaya naglikha ng apoy. Nang makitang natumba ang pang-ibabang katawan ni Aling Lydia, ibinuhos na niya sa naputol na bewang ang asin. Muling nagpupumiglas ang mga paa hanggang sa magkikisay. Umusok ng malakas ang bewang at pumuputok-putok pa na parang iniihaw. Sa mulinong pagkisay, gumapang na ang apoy. Pinagmasdan na lamang ni Anthony ang pagkatupok noon at ang pagkalusaw ng mga naiwang laman loob. Tapos na ako rito. Kailangan ko na makabalik sa bahay. Baka kung ano na nangyayari doon. Hindi nga nagkamali ang binata dahil nadatnan niyang binabaklas ng manananggal ang kahoy na bahagi ng kanilang mga bintana. Marami na ring galos si Erica na patuloy sa paghataw ng palaspas sa manananggal. Erica, umusog ka! Ako nang bahala dyan! Magtago ka na para hindi ka makita nitong animal na to! Tumalima naman ang dalaga at ibinigay kay Anthony ang hawak na palaspas. Takot ka pala rito Sige, lapit! Lumapit ka nang makatikim ka ng sarap! Nagwawala naman ang manananggal dahil sa ginawa ng binata. Sinugod niya yun at nagpambuno silang dalawa. Nahawakan niya ang lalaki at sinakal agad yun. Nabitawan naman ni Anthony ang palaspas dahil sa pilit na kinakalas nito ang pagkakasakal sa kanya. Naalala ni Anthony ang asin na nasa kanyang bulsa. Dinukot niya yon at isinaboy sa muka ng halimaw. Napahiyaw naman ang manananggal at nabitawan siya nito. Narinig pa niya ang pagkampay ng mga pakpak na lumalayo. Wala na siya. Umalis na. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa iyo, Apo? Opo, Lola. Kung ganon, babalik din ang manananggal dito, maya-maya lang. Hindi niya tayo tatantanan. Lola, natatakot po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Malapit na tayo magtagumpay. Konti na lang. Kailangan malampasan natin ang gabing ito. Huwag nating hayaang may masaktan sa ating tatlo. Buhay niya ang magwawakas, hindi ang sa atin. Maliwanag ba, mga apo? Opo, Lola. Sa abot ng aking makakaya, puprotektahan ko po kayong dalawa. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik nga ang manananggal. Gigil na gigil. Muli nitong pinagbabaklas ang mga parte ng bahay na kaya niyang sirain. Agresibo at nanlilisik ang mga mata. Nagpapakawala ng matitinis na tinig. Ginawa na niya ang lahat para makapasok sa bahay na yon, ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa labas lamang siya at patuloy na nagwawala. Ilang oras din ang lumipas hanggang sa narinig niya ang pagtilaok ng mga manok. Nang mapagtantong magbubukang liwayway na, kaagad siyang lumipad pa itaas at lumayo para balikan ang kanyang kaputol. Naiinis man ay tinanggap niya na lang na pumalpak siya nung gabing yon. Sa pagbalik sa sagingan, nakita niya ang bakas ng nasunog na mga dahon. Nag-alala ang manananggal at nagpaikot-ikot para hanapin ang kanyang kalahati. Subalit nanlaki lamang ang kanyang mga mata nang sa kabilang sulok ay nakita niya ang bakas ng mga nalusaw na bituka at ang nagkalat na asin sa lupa. Mabilis siyang bumalik sa bahay nila Lola Magda para maghiganti. Malakas na tinuklap ang pinto sa kusina at kaagad siyang nakapasok sa loob ng bahay. Samantala, naalimpungatan ang nakaidlip na si Anthony dahil sa mga naririnig na pagaspas. Akmang sisilipin na sana niya yon nang salubungin siya ng kalmot ng manananggal. Erica! Lola! Magtago kayo! Nakapasok na siya sa bahay! Huwag na huwag kayong lalabas dyan sa pinagtataguan nyo! Nakipagbuno si Anthony kay Aling Lydia,
Gamit ang palaspas, hinataw niya rin yon ng hinataw. Kahit nasusugatan na ang manananggal, ay patuloy pa rin yon sa pakikipagtagisan ng lakas kay Anthony. Puno na rin ng kalmot ang katawan ng binata at nanghihina na rin siya, pero hindi siya susuko dahil siya lamang ang lalaki sa tahanang yun. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para labanan ang naturang halimaw. Ilang beses na rin siyang sinubukang kagatin nun sa leeg, mabuti na lamang maliksi siya at nakakaiwas. Hanggang sa nasilayan na lamang ni Anthony ang sinag ng haring araw sa kalupaan. Kahit nahihirapan, buong lakas niyang ibinalya ang manananggal na nakakapit sa kanya, ngunit hindi yon natitinag. Humahangos na rin si Anthony at pakiramdam niya anumang oras ay bibigay na siya. Muli siyang sinunggaban ng kagat ng manananggal, pero nahawakan niya ang muka nito at pilit na itinutulak papalayo, kaya lamang ay unti-unti na rin siyang bumibigay. Mabuti na lamang lumabas si Erica sa kwarto para sila ay silipin. Nang makitang nahihirapan na ang binata, buong lakas niya itong hinila malapit sa may bintana kung saan tumatagos ang liwanag na nagmumula sa pasikat na araw. Dahil sa nakakapit ang manananggal na pumapaibabaw kay Anthony, sa kanya tumama ang sikat ng araw sa gawing pakpak ng halimaw. Malakas na napahiyaw ang manananggal sa kadahan-dahang kumalas sa pagkakahawak kay Anthony. Tila sinindihan naman ang mga pakpak nito dahil unti-unting nasusunog. Si Anthony naman nanghihinang ipinikit ang kanyang mga mata. Nakadipa siya habang nakatihaya. Hindi pinapansin ang pagtapik ni Erica sa kanyang muka. Anthony! Anthony! Ano ba? Gumising ka naman! Nanatiling hindi kumikibo ang binata at hindi niya rin iminumulat ang kanyang mga mata. Anthony naman eh! Hoy, ano ba? Sabi mo pananagutan mo tong kagagahan ko, di ba? Bakit hindi mo panindigan? Hoy! Huwag mo naman akong iwan! Oo na, tinatanggap ko na yung alok mo. Payag na ako ikaw maging tatay nitong dinadala ko. Basta gumising ka lang. Talaga, Erica? Sigurado yan ha, walang bawian yan ha. Oo naman, walang bawian. Pexman! Hoy, manananggal lang ang dapat mamatay. Salamat naman at natapos na rin sa wakas. Makakatulog na tayo ng mahimbing mamayang gabi. Kasabay ng pagsibol ng bagong umaga, ang tuluyan nilang pagsunog sa naiwang katawan ng manananggal. Ang sigang ito ang siyang saksi sa pagtatapos ng buhay ni Lydia. Hindi ko lubos maisip na siya pala ang manananggal, pero salamat na rin at natuldukan na ang kasamaan niya. Tay, naipaghiganti ko na rin po kayo. Nakuha ko na rin ang hustisya para sa inyo nang dahil kina Lola at Anthony. Sa paglipas ng mga araw, muling dumalaw si Erica sa puntod ng kanyang mga magulang. Tay, magandang araw po. Kasama ko po ngayon si Anthony. Nandito po siya para formal na hingi ng mga kamay ko sa inyo. Tatay Alfredo, hindi man po ako ang tunay na ama ng magiging apo ninyo. Pinapangako ko pong mamahalin ko siya ng buo at ituturing na akin, gaya ng pagmamahal ko sa anak ninyo. Samantala, isang puting paru-paro naman ang dumapo sa tiyan ng dalaga at lumapit sa balikat ni Anthony. Alam ko pong kayo yan, Tay. Salamat po sa basbas ninyo. Masaya na po ako ngayon at alam ko na masaya na rin kayo. Kasama si Nanay. Yon! Nakaisa na naman po tayong istorya mula sa kwentong Enteng. Maraming salamat po sa pagtsatsaga niyong lahat na makinig sa ating kwento ngayong araw. Dahil dyan, muntik na akong magulat. Meron na naman tayong shoutout. Simulan po natin kay Maria Benitez. Hi din po kay Javen Delasan,
kay Sally Roldan. Hello po sa Gonzalvo at Regalario family from Maribel. Hello po kay Cherry Mukbang ASMR. Hi din po kay Angeline Pascual, kay Yaquin, kay Roslyn Labajo, kay Febe Ranada, kay Frederick Ganagana sa Ganagana family, at kay Shailan Summerly. Hello po kay Michelle Mariano, kay Jubilin Camacho. Hello rin po kay Alfredo Siguya, Asodisen Serila. Shout out kay Marites Tornea, kay Rosalina Bugayong. Hi po kay Nermalin Puherte from Leona, Taytay. Hello po kay Renerio Gape. Hi din po kay Aning QR, kay Jaren Beter, Gemma de Ocampo, Jennifer Sacris, kay Roxanne Gaudicos, kay Julie Zabate. Hello din po kay Edgardo Fontanilla, kay Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Dimples Yumi. Hello rin po kay Richel Nishio, kay Analie Vallega. Hi kay Lynette Reparado, kay Kane Third Lang. Hi kay Janine Mamon, kay Emmeline Camus, kay Glefe Plenel, kay Vicky Abut, Richel Adapon. Para din po sa mga mananahi ni Abby ng Teresa Rizal, Lingling Francisco, Janice, Yeth, Baby Jane at ang family ni Chang Mena na masarap magluto sa Teresa Rizal. Hi din po sa Galedo family from Rai. Hi kay Mamiliana Nalugon, kay Celestina Siguya, kay Renante Alejo. Shout out kay Morina Bolivar, kay Mel Santarita. Hi po kay Earhart the Great Vlog. Hello din po kay June Sarip from Iligan City, kay Chris Alcantara, kay Nika Miguel. Shout out kay Rose Anmara, kay Jonah Angelica, kay Janet Cisneros. Hi kay Kaizeni, kay Marialyn Laudit, kay Chinchin Joquinto, kay Lent TV2. Hello po kay Milrose Galvez, kay Larcy Siriban, kay Gay Somodio. Hi kay Hannah Maylin Sesgundo sa Al Fairuzi Salon of Qatar from Jonah Halog. Hello po kay Kurt Mina, kay Mirna Alfaro, kay Merly Fatalia, kay Rima Sionagi. Hi kay Sagutid New 18. Hello po kay Hilario Potra Jasmine. Hi din po kay Shauma TV, kay Merly Amistad, kay Chona Bainosa, kay Cecil Sabroso. Happy birthday po kay Antonio Naong Sir from Alma Naong. Hello kay Mary Jane Rojas, kay Elizabeth Maramot, kay Sarah May 31, kay Ami Yong, kay Marie from Batangas, at kay Asha Aquino of Ilocos Sur. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.